mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Amoy marijuana sa loob ng Senado. Aligasyon na umano'y staff daw ng isang senador ang humitkit sa opisina. Bawal at delikado. Batang driver pinagmaniobra ng manibela. Meron ding jeep na may sakay na manok. Magkapatid ng whistleblower sa kaso ng missing sa Bungeros, idinimanda ang dating CIDG director. Kinuha raw ang cellphone na naglalaman ng mga ebidensya. Sa pulsa video, ang malagim na sinapit ng Shih Tzu na biglang inatake ng mas malaking aso. Ito ang matindi. Korean boy group sa TV5. May pasabog na project at may music video na sinut sa ating National Museum. Sa pulsa video, ang mga delikadong paglabag sa kalsada. Kabilang dyan ang isang jeep na pudpud ang gulong at may sakay pang manok na pampaswerte raw. Nakuhanan din ng video ang isang batang babae na pinagmaneho sa parking lot ng isang mall. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Sa videong ito, isang batang babae ang nagmamaniobra ng manibela ng sasakyan sa may parking lot ng isang mall sa Parañaque. Nakakandong siya sa legit na driver habang tinuturuan. Delikado yan at bawal. Nakarating na ito kay Transportation Secretary Vince Dizon. Alam na rin daw ito ng Land Transportation Office. Hinahunting na natin yung sasakyan. Kung may maaksidente, may madidisgrasya, baka hindi kang mawagan sila ng lisensya, baka may kulong pang kasama yon. Sa bahagi naman ng Taft Avenue sa Pasay, pinara ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC ang jeep na may tandang sahud. Paliwanag ng tsoper. Parang alala ko sa nanay ko dahil yan ang biling niya sa akin. Pasurte, buenas. At saka parang gabay ko siya. Pero hindi sinuwerte si kuya ng bigyan ng violation ticket. Pudpud din kasi ang kanyang gulong. Samantala, humarap sa LTO ang driver na nag-counterflow sa Skyway. Inamin niyang lasing siya nung nagmaneho. Binawi na ang kanyang lisensya at hindi na siya pwedeng magmaneho kailanman. Maharap pa siya sa kasong drunk at reckless driving. We have to set an example. Hindi pa pwede to. At muntik ka pang makamatay dahil sa ginawa mo. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Sa pulsa CCTV, ang kawatan na basag kotse sa Maynila. Ang suspect natutunan daw ang pagnanakaw sa social media. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Naka-helmet ang lalaking yan nang masapul sa CCTV na naglalakad sa Sampaloc, Maynila. Nilapitan niyang isang nakaparadang SUV. Pagtapat niya sa sasakyan, binasag niya ang bintana nito gamit ang batong nakabalot sa tela. Kinuha niya sa loob ang ilang gamit gaya ng mga imported na bag, sapatos at shades na tinatayang aabot sa 40,000 pesos ang kabuang halaga. Pero bago niyan, nahagip na rin sa ilang kuha ng CCTV ang kawatan na tila naghahanap ng bibiktimahing sasakyan. Inaresto ang suspect sa follow-up operation. Nakumpiska rin ang motorsiklong ginamit niya umanong getaway vehicle. Na-recover din natin lahat ng mga kinuha niyang mga gamit mula sa victim. At in-identify naman ng victim na yung mga gamit na nakuha sa suspect ay yun talaga yung mga nakuha sa mga sasakyan. Inamin ng suspect ang krimen at sinabing natutunan niya lang ito sa social media. Humingi ako ng dispensa at kapatawaran dahil katulad po ng kailangan lang po ako. Bebenta po sa anak ko. Nag-aaral po, college na po. Nahaharap siya ngayon sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Mas maayos at hindi raw nakakahingal ang itatayong bagong footbridge na ipapalit sa tinaguriang Mount Camuning sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña.
Ininspeksyon ng Department of Transportation at Quezon City LGU ang Kamuning Station ng EDSA Busway. Diyan itatayo ang bago, mas maayos at mas kayang akyating footbridge. Ngayong buwan, sisimula na ang konstruksyon ng bagong Kamuning Footbridge na ipapalit sa binansagang Mount Kamuning. Hindi na siya matarik. Fully compliant siya sa mobility and accessibility standards. Magapad, hindi matarik, hindi masyadong matataas yung mga step, at merong elevator both sides at merong wheelchair lifts sa gitna. Hindi ka nahihingalin sa itatayong footbridge. Covered pa ang daanan para hindi ka maulanan o maarawan. It's inconvenient, it's uncomfortable, it's not inclusive. 87 million pesos ang halaga ng proyekto at itutulad ang disenyo nito sa concourse ng EDSA Busway Station sa tapat ng SM North EDSA. Konektado pa ito sa Kamuning Busway Station. Sa ngayon ay nakakapasok ang mga commuter sa loob ng estasyon ng busway kung dadaan sila dito sa loob ng estasyon ng MRT. Pero sa planong rehabilitasyon ng mga estasyon ng busway, magkakaroon na ito ng sariling access kaya ang mga commuter, diretso na sa loob at hindi na kailangan dumaan pa sa MRT. Pero paglilinaw lang ha, hindi pa agad gigibain ang Mount Kamuning. Hihintayin munang matapos ang bagong footbridge. Siyempre, agree ang mga hirap umakyat sa Mount Kamuning. Kaya nang walang kakwenta-kwenta gawa nila. Tanggalin dapat. Nakakapagod po laging akit ng akit dito. Diyos ko, nakakainga. Di naman sang-ayon ng iba. Kung tatanggalin to, iikot ka pa doon sa may QQ-up. Mapapalayo din ako kasi. Sa Disyembre target matapos ang bagong footbridge at busway station. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, dalawang babae natagpuang patay sa kanal sa gilid ng highway. Ginang na umawat lang sa away mag-asawa na hampas ng 2x2 ng sariling anak. At Nadia Montenegro na staff ni Senator Robin Padilla nadadawit sa amoy marijuana sa CR ng babae sa loob ng pasilidad ng Senado. Depensa ni Nadia, baka raw amoy lang yan ng kanyang vape. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natagpo ang patay sa kanal ang dalawang babae sa Zambales. Pinagbabaril ang mga biktima na posibleng may kinalaman daw sa droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynal Pawid. Magkatabing nakahando sa isa kanal sa barangay Salaza sa Palawig, Zambales ang dalawang babaeng wala ng buhay. Kaninang umaga, nakita ng mga residente ang mga biktima. Nakadapa ang isa habang tila hawak ng isa pa ang kanyang magkabilang dibdib. Sa investigasyon ng pulisya, mag-aalas 3 na madaling araw nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril ang ilang residente. Napag-alamang mag-live-in partner ang mga biktima na sina Erica Bonifacio at Lay Gabriel. Yung pong isa sa likod niya, mayroon pong 3 butas ng tama ng bala ng baril. Yung pong isa, sir, mayroon siyang tama ng baril sa right eyebrow niya. Posibleng may kinalaman daw sa droga ang pamamaril. Dati na kasing naaresto si Bonifacio dahil sa pagtutulak. Nakuha sa magkasintahan ang 15 transparent sachet, gunting at isang lighter. Inaalam pa kung sino ang pumatay sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynal Pawid, News 5. Wagi ng silver ang Pinay Q artist na si Cheska Centeno sa Women's Standball Competition sa 2025 World Games sa Chengdu, China. Lamang na sana si Centeno, 6'5", at isang rack na lang ang kailangan para maka-gold. Pero biglang bumawi ang hometown bet na si Han Yu at naipanalo ang finals 7-6. Ito na ang ikalawang silver ng Pilipinas sa World Games kasunod ng naipanalo ni Kayla Napoles sa Women's Jiu-Jitsu ilang araw nang nakakaraan. May bronze na rin ang Team Pilipinas na nakuha naman ni Carlos Bailon sa Wushu Sanda.
Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Huwebes. May K-pop group na mapapanood soon sa TV5. Kaabang-abang din ang kanilang music video na kinunan pa sa National Museum. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Fresh, young and talented boys ang bumisita sa News 5 at sa buong Kapatid Network. Mabuhay! We are NTX! Sila ang fast-rising K-pop group na NTX. Happy and punong-puno ng good vibes ang NTX sa mainit na pagtanggap ng fans sa una nilang pagpunta sa Pilipinas. This is the first time visiting over here in Manila, Philippines. We're so glad to meet you guys in here. 필리핀은 정말 다양. Very special because I've been here 3 months to do my language studies. 특별하다고 생각합니다. Nasa bansa ang grupo para sa kanilang fan meet sa isang mall at paghahanda para sa pasabog na proyekto. Kabilang dyan ang music video na isinut sa National Museum. Sila ang first ever K-pop group na gumawa ng MV sa iconic Philippine site. 일단 굉장히 영광스럽게 생각. Napaka-special ang lugar na yon dahil first time namin mag-shooting doon. Sana makabalik kami ulit. 정말 다음 곡을 Siyempre mga kapatid, hindi natin hahayaang hindi subukan ng ating mga bisita yung mga Pinoy words or phrases. 보가! 방나파! 예! panalo! mahal ko kayo. Kapatid! Come on, kapatid! Tabarkat! Salamat! Mabuhay! Abangan ng NTX sa ilan pang programa sa TV5 at ang kanilang pasabog na proyekto soon. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, mahigit 100 bata sa bahay ampunan sa Pampanga inabuso ng Amerikanong pastor. Staff ni Senador Robin Padilla na si Nadia Montenegro na pagbintangan dahil sa naamoy na tila marijuana sa CR ng babae sa loob ng Senado. At lalaking nag-selfie ng may flash ang camera, hinabol at inapakan ng elepante. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kalaboso ang 27 anyos na lalaki matapos mahampas ng 2x2 ang sariling ina. Ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Namamaga at may mga bakas pa ng dugo ang pisngi at taenga ng ginang na ito sa General Santos City. Ang kanyang mga sugat natamo niya nang mahampas siya ng 2x2 ng sariling anak. Base sa investigasyon, nag-aaway ang 27 anyos na suspect at ang buntis na asawa nito dahil nahuli ang lalaki na nangaliwa. Nang umawat ang ina na si Teresita, napalo siya sa ulo ng kanyang anak na hawak noon ang kahoy. Agad namang nadakip ang anak nito. Pero giit ng suspect, hindi niya intensyong saktan ang ina. Sarado ko, hindi po ba? Dili mo na ako uto ituyo. Pero alam mo mga bagwasa lang ko trigay. Bagamat handang patawarin ang anak, kailangan din daw nitong magtanda. Inahan mo ko ta, kabalo to sa lailog, dili, galing kay, ipatagaan ko lang sa lesyon kay, ginabuhat ang mga sayang asawa mo sa pasakit ba? Manghasi, mang-anon, sadya. Mahaharap ang suspect sa reklamong physical injury. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Nadisarmahan ang isang pulis sa Bohol dahil may nagreklamo laban sa kanya. Rumesbak ang pulis at namaril. Yun nga lang, maling bahay ang pinunteriya.
Naasa frontlining balita si John Arua ng News 5 Visayas. Basag ang salamin ng bintana, butas ang pinto, nagkalat ang basyo ng bala. At ang mga tama ng bala na yan, abot hanggang kwarto ng isang bahay sa Gindulman, Bohol. Ang salarin sa pamamaril, si Police Corporal Marcelo Ulaer. Hala, oh my God! Shooting incident. Sugatan ang isang binata sa pamamaril habang patay naman ang alaga nitong aso. Ang sumunod na eksena, nakasakay sa ambulansya, nakatali ang katawan at nakastretcher pa ng idiretso sa presinto si Ulaer. Kinailangan daw itong gawin ng mga umarestong pulis para hindi siya makawala. Base sa investigasyon, gusto sanang resbakan ni Ulaer ang Amerikanong nagreklamo laban sa kanya sa kanilang police station, dahilan kaya siya nadisarmahan. Ayon sa mga otoridad, inireklamo siya ng Amerikano dahil tinutukan niya ito ng baril habang sinisita dahil sa pagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet. Kaya lang nang rumesbak, wrong target si Ulaer, maling bahay pala ang sinalakay niya. Napag-alaman ding inagaw lang ni Ulaer ang ginamit na baril mula sa isang gwardya ng convenience store malapit sa bahay. Nakakulong na siya ngayon at nakatakdang isailalim sa neuropsychological examination. Dati nang may kaso frustrated homicide ang pulis pero naabsuelto. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5, Visayas! Napagbintangan ang staff ni Senador Robin Padilla na si Nadia Montenegro dahil sa sinasabing amoy marijuana raw sa CR sa loob ng Senado. Itinanggihan ni Montenegro at sinabing baka vape raw niya ang naamoy sa CR. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Pinag-usapan ng ilang report kaugnay sa staff ng Senado na umano'y nagmamariwana. Base sa incident report na ibinahagi sa media ng opisina ng Senate Sergeant at Arms, 2 beses na amoy ang pinaghihinalaang marijuana sa CR ng mga babae sa Extension Office sa loob ng Senado. Una raw itong nangyari noong hapon ng 2 linggo ng Hulyo matapos i-report ng isang lalaking staff. Pero wala namang nakitang nagdodroga. Naulit daw ang parehong amoy nitong hapon ng Martes. May nag-report daw ulit na staff na may kakaibang amoy na naman sa pambabaeng CR sa kaparehong building. Amoy marijuana raw ito at ang umano'y huling nakita ng nagsumbong na staff na pumasok sa CR ay ang aktres sa si Nadia Montenegro. Nang kumprontahin ng security personnel, itinanggi raw ni Montenegro ang paninigarilyo o paggamit ng marijuana. Gayunman, inamin niyang may vape siya sa bag at baka doon daw galing ang naaamoy ng nagsumbong na staff. Si Montenegro ay empleyado ng opisina ni Senator Robin Padilla. Kaya naman agad ipinadala ni Senate Secretary Renato Bantug ang incident report sa tanggapan ni Padilla. Pinaiimbestigahan na ng senador ang insidente. Ayon sa Chief of Staff ni Padilla na si Attorney Rudolph Jurado, pinagpapaliwanag nila ang nasabing staff sa loob ng 5 araw bago ito desisyonan. So the best people who can testify on it, yung mga staff namin. Kinausap ko yung mga staff namin, may nangyari bang ganitong insidente? Wala. So what I did is I went down, bumaba ako dun sa office, tinanong ko, sino ba yung allegedly humuli, nakakita? And surprisingly, sila hindi rin nila alam. Sa ngayon, patuloy rin ang investigasyon ng Senado sa umano'y amoy marijuana sa pasilidad. Meron ding random drug testing sa mga empleyado at staff. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nagsampa ng reklamo si alias Totoy laban kay dating CIDG Director Romeo Macapaz dahil yan sa umano'y maling pamamaraan ng pag-aresto sa mga kapatid niyang sina Jose at Elakim sa Cambodia. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Muling humarap sa Napolcom ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy, kasama ang kanyang kapatid na si Elakim. Nagsumiti sila ng bagong salaysay at nagsampa ng reklamong administratibo laban kay dating CIDG Director Romeo Macapas. Ang pinag-ugutan niyan, mali raw ang paghuli ni Macapas sa magkapatid na Patidongan sa Cambodia. Ayon kay Elakim, parang nilabag ang karapatang pantao nila. Malaki ang niya sa pagkahuli namin, pagkuha niya sa amin. Una, hindi niya kami kinausap at saka kinuha niya yung cellphone namin. Yun lang. May mga importante raw na impormasyong tungkol sa missing Sabongeros na laman ng cellphone na kinuha ni Macapas. Nung ibinalik ang cellphone,
wala na ang SIM card at memory card. Tingin naman ni alias Totoy, tauhan si Makapas ng negosyante at itinuturong mastermind sa pagkawala ng mga sabongero na si Atong Ang. Balik pa rin lahat ng sinasabi ko, naggagawin niya ako ang mastermind at labas na daw dito si Mr. Atong Ang. Damay rin sa reklamo ang dalawa pang pulis. Naunang sinabi ng PNP na legal na naging pag-aresto ni Makapas, kina Jose at Ella Kim. Nawawala naman daw ang affidavit ng 12 testigo sa kaso na dating mga tauhan ni alias Totoy. Ayon yan sa kampo ng isa sa 12 pulis na kinasuhan ng Napolcom. Kaugnay ng mga nawawalan sa bungero na si Senior Master Sergeant Joey Encarnacion. Hulyo pa raw nila ito ibinigay sa PNP CIDG pero hindi raw naisumite ng mga ito sa Department of Justice. Kinumpirma naman ng CIDG na may natanggap nga silang affidavit pero hindi raw ito dumaan sa tamang proseso ng investigasyon. Sabi naman ng DOJ, kung ipasa man ito sa kanila ng CIDG, hindi nila ito bibigyang halaga dahil gawa ang mga yan ng defense team sa kaso. Awkward daw ito sa bahagi ng mga respondent. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Pinatatanggal na ang mga link ng online sugal sa mga e-wallet. Kasabay yan ng pagdinig ng Senado tungkol sa online gambling na dapat na raw tuluyang iban. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Simula sa darating na linggo, wala na dapat makikitang links at icons sa mga e-wallet kung saan pwede ma-access at tumaya sa mga online sugal. Kasunod yan ang utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng Maya na susunod sila sa direktiba ng BSP. Pati ang GCash, tatalima rin daw. Mayroon silang 48 oras para ipatupad ang utos. Kanina sa pagdinig ng komite ng Senado, nagbabala si Senator Erwin Tulfo sa isang opisyal ng BSP na ipapakontempt ito kung hindi masusunod ang deadline sa mga e-wallet. Within that time, for consumers who may want to take their money out from their online gambling accounts, they may do so. Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakita po ako, i-contempt kita. Huwag mo ninyo biro-biroin ang komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis. Pero sa gitna ng pagdinig, umalma si Senator Rodante Marcoleta. Bakit daw ang mga e-wallet at BSP ang sinisisi? Dapat daw, PAGCOR ang sitahin. Kasi ang PAGCOR po ang merong regulatory powers dito. We're all barking on the wrong tree. Hindi po sila yung operator eh. But they are the conduit to But gambling. for the record, I was the one who suggested. Hindi po pwede magtaya yung mga bata kung wala yun. Kaya nga po, ang sinasabi ko, i-suspend nila. Tapos na yun. It does not naman fry people. Sinubukang kumbinsihin ng PAGCOR ang mga senador na imbis na total ban, baka pwede raw magpatupad na lang ng mas mahigpit na regulasyon para sa mga online gambling sites. Malaki raw kasi ang naitutulong ng buwis mula dito para pondohan ang ilang programa ng gobyerno. Pero pinalagan yan ni Senator Tulfo. Wala akong makialam, kaya malugi ho tayo because of the fact na yung social ills right now outweighs doon sa benefits. Maglatag kayo ng konkretong solusyon. Sa mga susunod na pagdinig, ipatatawag naman ang pamunuan ng mga e-wallet para magpaliwanag kaugnay sa issue ng online sugal. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, total hands down si popstar royalty Sara Geronimo sa husay ng P-Pop Kings SB19. Sa isang event ng ine-endorsong insurance company, inamin ni Sara na damang-damanga niya ang pressure sa collab song nilang Umaaligid dahil sa galing ng P-Pop Kings. Pinag-usapan nga online ang husay ng kanilang first live performance ng kantang Umaaligid. Dahil mula sa areglo hanggang sa choreography, iba ang husay ng pinagsamang Sarah G at SB19. Kaya naman ang popstar royalty, hindi napigilan na maging vocal sa kanyang paghanga sa SB19. What inspires me the most about them, their passion at saka dedication and hard work. Kitang-kita mo yung disiplina nila sa kanilang mga sarili, nakaka-amaze. Susunod, lalaking gusto lang makipag-selfie, tinapakan ng elepante sa India. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mag-ingat po sa pagpapicture sa mga hayop. Tinapakan kasi ng elepante ang lalaking nakipag-selfie sa kanya. Nangyari yan sa India. Nabol ng elepante ang lalaki. Natisod pa ang lalaki bago siya tinapakan ng elepante sa likuran. Ayon sa nakakita, kumakain daw noon ang elepante ng lapitan ng lalaki. Nag-flash ang kanyang camera kaya naging agresibo ang elepante. Pinagmulta ang lalaki ng halagang katumbas ng 16,000 pesos. Pinagawa rin siya ng confession video na huwag siyang pamarisan. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, nabulabog ng husto ang Swifties. Matapos ilabas si Taylor Swift ang cover art ng upcoming album niyang The Life of a Showgirl. Sa cover, nakasuot ng sparkly swimsuit si Taylor habang bahagyang nakalubog sa tubig. Sinabi ni Taylor na magiging available by October 3 ang kanyang 12th studio album na maglalaman ng 12 tracks. Inanunsyo rin ni Taylor na may limited release ng CD versions ang latest LP niya with special covers pa. Available ang mga yan for 72 hours only sa website ni Taylor. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Webes. Kita-kits bukas mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. At ito ang kaabang-abang bukas. Parang Taylor ba to? Parang Taylor? baka malagpasan pa. Malagpasan pa Baka as Taylor? malagpasan pa. May namumuong makeover session po para sa isa nating kapatid. Panahon na raw kasi para sa bago niyang image. Ang big reveal. At kung sino siya, panoorin bukas sa Good Morning Kapatid. Diba? Suspense. Sino kaya? Sino yung... Baka mamaya isa na pala sa atin, ano? Ako pala, no? Oo, hintayin po natin. Sige, abangan natin yan bukas. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.